Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema na mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay lumapit sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo upang magsisi at hindi mapahamak. Ngayon po ay ipaliliwanag ko, ibabasahin ko po sa inyo ito mula sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol San Lucas, Kabanata 13, talatang 1 hanggang 5, ito po ang mensahe. Dumating ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, sa akala ba ninyo higit ng mga kasalanan ng Galileyong ito kaysa lahat ng ibang mga taga-Galilea, dahil sa gayon ang sinapit nila. Ngunit sinabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayo na. Patuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 2, talatang 7, hanggang 9, pagkasahe. Ang mga nagpapatuloy na paggawa ng mabuti sa paghahangad ng karangalan, kadakilan at kawalang kamatayan ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Datapot matinding galit at puot ang babagsak sa mga lumilika ng pagkabahagi at ayaw sumunod sa katotohanan kundi kalikuan. Paghihirap at kabigatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Una, ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griego. Kapatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 13, talatang 8 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Huwag kayo magkaroon ng saguting kanginuman, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot. At alin pa mang utos tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganito ang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ay kabuuan ng kautusan. Papatuloy po natin sa 1 Timoteo, Kabanata 6, talatang 9 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Ang nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay nahuhulog sa tukso at sa pitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad ng magaman ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Patuloy po natin sa taga-Galacia, Kabanata 6 at talatang 10. Ito po ang mensahe. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Yan. Ito po ang mensahe, salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, gayon din po ang banal na Santa Maria. Yan. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Yan. Ngayon po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po dito sa tema na lumapit sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo at magsisi upang hindi mapahamak. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na sa ating lahat na tayo ay pagsisihan natin yung ating mga pagkakasala upang hindi tayo mapahamak. Yan. Tayo ay lumayo sa kasamaan at iwasan natin ang pagkakamali para hindi tayo mapahamak. Iwasan natin ang pagkakasala o paggawa ng hindi mabuti at para hindi tayo mapahamak. Kagaya ng
nangyari doon sa mga kahit na sumisimba ka ba't mag-ahayin ka sa Panginoon Diyos, kung ikaw ay may ginawang mali at hindi mo ito pinagsisihan, mapapahama ka. Kagaya na nangyari doon. So ngayon ay para tayo ay hindi mapahamak, lumapit tayo sa Panginoon Diyos. Kagaya ng sinabi ng Panginoon, iinuro sa atin ng Panginoon sa Kristo, tayo ay magdasal tayo mula dun sa ating kwarto. Dumasal tayo, magdasal natin yung Ama namin. At kung gusto mo, i-particular mo yung pagkakasala mo sa Panginoon Diyos at patawarin ka niya. Ngayon, maliban diyan sa pananalangin sa Panginoon Diyos para patawarin tayo sa pagkakasala natin, halimbawa, ang pagkakasala natin ay labag sa batas or hindi man ito labag sa batas. So ngayon, kung nagkasala ka sa kapwa-tao mo, labag sa batas yan, pag-amicable ka, humingi ka ng kapatawaran doon sa nagawa mo ng masama para hindi ka niya ireklamo at i-after ka ng gobyerno at ikaw ay mapahama kapag in-after ka ng gobyerno. Sapagkat ikukulong ka nila kapag ikaw ay napatunayang mali or maaaring kapag tinakasan mo yun, maaaring ka mapahamak or labanan mo yung gobyerno sa ganung paraan, di ba? So ngayon, kung yan naman ay hindi labag sa batas, lumapit ka pa rin sa iyong napagkasalaan at kung hindi ka man niya patawarin, bahala na niya sa buhay niya. Ngayon ay kung halimbawa hindi ka patawarin nung nakalabag ka sa batas, hindi ka niya patawarin at ikaw ay gusto niyang magdusa doon sa kulungan, so yan ay sakop ng ating authority ng pamahalaan. So ngayon, maaari mong pagdusahan yan kung hindi ka niya patawarin sa iyong pagkakasala. So ngayon, ang mahalaga, para ikaw ay hindi mapariwara sa masigit na kapahamakan kaya mauwi sa kamatayan o masigit pa, maaari mong pagdusahan o humingi ka ng anumang legal na maaaring ikaw ay mapatawad o anumang uri ng legal na para ikaw ay gumaan ng sentensya mo. Halimbawa, kung hindi ka mapatawad ng kapwa mo, lalo na mabigat yung pagkakasala mo. Ngayon, ng gobyerno naman may binibigay ng kapatawaran yan, kagaya ng probationary. Kung halimbawa ay kayo ganun yung pagkakasala mo or ilang mga ibibigay ng gobyerno, kung nagkakamali ka sa kapwa-tao mo at anumang labag sa batas na maaari maibigay ng gobyerno. Labag sa batas na diretso sa gobyerno ang nalabag mo or sa kapwa-tao mo, kaya after ng gobyerno. So mayroong pamamaraan para ibigay ng gobyerno para maaaring mong panagutan, disiplinahin ka ng gobyerno dahil paulit-ulit mong ginagawa, or else mapatawad ka ng gobyerno, mapatawad ka ng kapwa-tao. Ngayon, dumasal ka ngayon, para ngayon sana, kung ikaw ay sa paglapit natin sa Panginoon Diyos, kung iya'y paglabag sa pamahalaan, ang iyong nagawa, ikay gabayan niya kung paano ang gagawin mo para ikaw ay maliban. Kaya nga ang gabay ng Panginoon Diyos, makipag-amicable ka. O anumang igagabay sa iyo ng Panginoon Diyos para hindi ka na mapanagot sa pamahalaan mo. Kasi kung ikaw ay magiging fugitive, maaari kang mapahamak. So, kaya kinakailangan ay sa pagsisisi mo sa Panginoon Diyos, gagabayan ka niya para ikaw ay patawarin noong napagkasalahan mo. Kapag ikaw ay nagsisi sa Panginoon Diyos, patatawarin ka rin noong napagkasalahan mo ng batas. Kung ikaw ay lalapit sa Kanya para magsisi. Yan. Ngayon, at dahil nga sa ang ating pamahalaan nagbigay ng Panginoon Diyos ng kapangyarihan para parusahan yung nagkakamali at ikaw ay hindi marunong magbago sa gabay ng Panginoon Diyos o sa gabay ng simbahan, hindi ka marunong magbago, hindi marunong tigilan yung ginagawa mong masama o paglabag mo sa pamahalaan, madidisiplina ka ng pamahalaan ng persa para ikay magbago doon sa loob ng kulungan. Kung halimbawa nga, ikaw ay meron na pagkasalanan at iba't iba mga tao na pagkakasalanan mo, hindi mo sila nalalapitan para ikaw ay makipag-areglo o para humingi ka ng kapatawaran, maareglo ka, patuloy mo pa rin silang ginagawa ng masama, masasadla ka rin sa pag-after ng gobyerno or else doon sa act of crime mo, abutan ka ng gobyerno sa paggawa mo ng masama, maaari ka pa rin mapahamak. So kaya nga, ang gawin mo ay kaya iwasan mo, magbago ka, magsisi ka sa Panginoon Diyos, magbago ka. Iwasan mo yung paggawa ng mali.
Ngayon, kaya nga kung yun ay paglabag sa pamahalaan, kinakailangan makipag-areglo ka para hindi ka ma-after. Kasi kung nasa demanda ka, kung ikaw man ay nagsisip sa Panginoon Diyos, nagbabago ka na, nagtatago ka naman doon sa gobyerno, maaari ka pa rin mapahamak mo sa iyong ginagawa na yun. Kaya kung paglabag sa batas yan, kailangan makipag-amicable ka kaagad para ma-resolve mo agad yan. Sa tulong ng Panginoon Diyos, patatawarin ka ng iyong nagawa ng masama. Or else bababa ang sentensya mo para panagutan yan, lalo mabigat yan. So ngayon, kung lalapit ka sa Panginoon Diyos, pagbabago ka, sana ay ikaw nga ay tuloy ang pagbaguhin ng Panginoon kahit ina-after ka ng gobyerno, but definitely maaari ka mapahamak. Kasi nga, hinahabol ka ng gobyerno, authority nila yun eh. So ngayon, kung yan naman ay hindi paglabag sa batas, huminga ng kapatawaran, hindi ka pinatawad, problema na niya, maaari magkasala pa siya sa Diyos doon. Kung ikaw naman ay magbabago at humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon Diyos ng lubos. Kaya iwasan natin yung paggawa ng masama. Kapag humingi tayo ng kapatawaran, magbabago tayo. Kasi ang Panginoon Diyos, ang Panginoon Kristo, isinugo niya para pagbaguhin tayo, para tayo gabayan sa mabuti at patawarin. Kakibat ng patawad ang pagbabago. Ngayon, kung hindi ka magbabago, pinapatawad ka, patuloy mo ginagawa, patuloy na kasamaan na yun, ay maaari kang disiplinahin ng Panginoon Diyos sa persang pamamaraan, lalo na labag sa batas, gobyerno ang didisiplina sa iyo. Ngayon, kung hindi labag sa batas, didisiplinahin ka sa persang pamamaraan ng Panginoon Diyos kung hindi ka na gagabayan ng mabuting balita o hindi ka na nagagabay ng kapwa-tao mo para hikayatin ka sa mabuti, na hindi ka gumawa ng masama sa kapwa-tao mo. Ika nga, masama ang ugali mo. Kaya nga, yung mabuting balita, ginagabay tayo, minumul tayo niyaan para masunod natin yung kalooban ng Diyos, hindi tayo gumawa ng mali. Hindi tayo lumabag sa batas. Hindi natin malabag yung kalooban ng Diyos. Kasi nga, ginagabayan tayo sa minumul yung ugali natin, yung puso at isipan natin, how to abide, kagaya ng pagmamahal, pagmamalasakit, maging makatarungan, maging mabuti, masipag, maging matyaga, mapagtiis, mahabaging ka. So kung magkita naman ganun gabay, you can avoid to commit sin, lalo na labag sa pamahalaan niyan o mabibigat ng mga bagay. So sunod yung kalooban ng Panginoon Diyos. Sa gayon, hindi ka mapapahamak. Ngayon, kung may gagawa naman ng masama sa iyo, sa paggawa mo ng mabuti, hindi ka pababayaan ng Panginoon Diyos. Andyan ang pamala para protektahan ka, andyan din ng Diyos para protektahan ka. Kasi hindi ka naman sisilahin ng pamalaan. Kung ikaw naman ay ginawa pa ka na para protektahan tayo sa mabuti, para panagutin yung masama, di ba? So po protektahan ka ng pamalaan laban dun sa gumagawa ng masama sa iyo, di ba? Kaya nga ang Diyos andyan din para protektahan tayo, para maiadya tayo dun sa magawa ng masama sa atin. Tayo naman, pagbaguhin natin sila, huwag natin silang labanan yung gumagawa ng masama sa atin. Kasi kung gusto kang suntukin, huwag kang makapagsuntukan kasi mapapasama ka. Para sila kayo makukulong, para sila magkakasala. Ang gawin mo, iwasan mo siya. Kung sinusunto ka, kung sa ibang araw, mapapangaralan mo, pangaralan mo. Ganun mga bagay, gaya nito. Nangangaral tayo para yung mga tao ay gumawa ng mabuti. So ngayon, kung kagaya ngayon, kahit tayo nangangaral, ginagawa pa rin tayo ng masama, hanggang may mapangaral natin, gawin natin na makapagpalaganap tayo ng mabuting balita dito sa internet. Ngayon, yung mga nagmagawa ng masama sa akin, ay sana sila ay mapagbago ng mabuting balita at gayon din ang ating pamahalaan at ng ating Panginoon Diyos sa kanyang iba't ibang pagmimilagro na magdalain pa rin tayo sa mapayapa sa pamamagitan nga ng iba't ibang milagro kagaya ng pagmimilagro ni Banda na Santa Maria or iba't ibang mga bagay para may kahit sila sa mabuti or else operasahin sila ng Panginoon Diyos ng pamahalaan kung sila ay lumalabag sa batas. Ganon din sa lahat ng mga tao. Kaya nga, tayo hanggat magagawa natin na mapangaralan, papangaralan natin. Kasi yun ang ating kailangan. Yun ang ating gabay ng Panginoon Diyos. Hindi tayo dapat pupersa. Halimbawa ako, kung may gumagawa sa akin masama sa pamumuhay ko at lalo na, nagbabahagi ako ng mabuting balita, ito pangangaral pa rin ito ang itatapag sa kanila at yung pamahalaan ko kinakailangan sila'y disiplinahin ng pamahalaan or sino man tao na maaaring makapigil sa kanilang ginagawa hindi mabuti. Ano lamang ang iharap natin sa kanilang mga bagay. Kung may iwasan ko ngayon, tayo ay
babahagi, kung guguluhin nila tayo, at tayo ay para di makapagbahagi, talaga may iwasan natin. Meron namang pamahalaan at andiyan din ng Diyos, maraming araw. So ngayon, ay sana ay sila ay magabayan para yung kagaya nung sa mabuting balita, yung pagpapalaganap, marami ang humaharang. Yung napagkakasala, inaharang yung pagpapalaganap ng mabuting balita sa na nagkakasala ng ibang mga tao. May mga ganon na nagkakasala, ang ginagawa, hinaharang yung mabuting balita, yung kabutihan ng mabuting balita. May pagkakasala, tuwira, di ba mga kasamaan para gawa ka ng di mabuti. So yan, kaya ang pagharap natin sa kanila ay ang pagpapalaganap ng mabuting balita, casual na nasa gabay ng mabuting balita, ay tutuwid natin sila, pinagbago, sinasaway natin sila na maayos, kinakausap natin sila na maayos para magbago, para mapakiusapan natin. Kung hindi, may pamahalaan naman. Kung labag sa batas. Ngayon, kung yan naman hindi labag sa batas, kung makakausap natin sila na maayos para sila ay magbago, halimbawa, sila ay mayroong mabisyo. So, usapin natin, pangaral, para pangaral ng kapatid, pangaral ng kung may kapamilya mo, yan ay iba man tao yan ay kaduglog mo, maaari ka makapangaral. Ngayon, kung ibang tao, hindi mo nang basta pinipanghimasulungan yung buhay niya. So, gagawa tayo ng programa na para laban, para hikayat sa laban sa bisyo. Diba? May programa kang laban sa bisyo. Diba? Ganoon ang gagawin natin ng paghikayat doon sa mga gumagawa ng bisyo at iba't ibang mga hindi mabuti na pagkakasala sa Diyos o hindi mabuti na nagpapariwara sa kapwa-tao natin. Diba? So, at ikaw ay mahikayat sa mabuti at hindi ka madisiplina ng Diyos sa mabigat na paraan. Dahil kung ikaw ay nagbibisyo, maaari kang magkasakit. Ngayon, maaari kang pabayaan ng Diyos na magkasakit dahil nga magbibisyo ka. Instead, kung nananampalataya ka, ay baka protektahan ka niya na magkasakit at gabayan ka niya, hindi ka magabayan ka niya na makaiwas ka sa mga nakakahawang sakit o anumang uri ng sakit or mapagaling ka kanya agad. Or else, iba-iba mga pagpapala or na maaaring ipagkaloob sa iyo. Yan. So kaya, iwasan natin yung pagkakamali para tayo ay hindi mapariwara sa iba't ibang mga bagay na maaari nating kapahamakan. Lalong-lalo na mauwi sa kamatayan yung kapahamakan sapagkat ang kasalanan ay nagdudulot ng kamatayan. Kagaya ng pangunahing pagkakasalan ni Eva at Adan na nagdulot ng kasalanan, kamatayan natin mga tao. At anumang pagkakasala kapag yan ay malalim na maaaring magdulot ng kamatayan or instantly pwede tayo mapahamak ng kamatayan sa iba't ibang uri ng kasamaan na maaari tayo mapariwala. Lalo na ngayon, kung tayo naman ay natitim, ay tayo naman ay nakapagbabago sa ating masarili, sa ating pananamit. Patuloy pa rin tayo na pagsisisiyan natin yan. At iwasan natin ang tuwir ng pagkakamali na lalo na labag sa batas o may kamatayang spiritual. Kasi nga, kung may kamatayang spiritual yan, labag pa sa batas, ay mabigat yun na maaaring mauwi sa kamatayan mo or mabigat na pagkakasala sa loob ng kulungan. Alam ba ngayon, sabi nga ng Panginoon Diyos, kaya nagkakasala ka, nauwi ka sa halimbawa, ang pagkakasala mo pag nanakaw, ikaw ay yung pagkakasala sa pera, nagnakaw ka, na gusto mong yumaman dahil sa maling paraan, nagnakaw sa gobyerno, halimbawa, yung nasa pahaman, nagnakaw sa gobyerno, mauwi sila sa kapigatian, ang hirap ng kalooban. Ano nangyayari sa kanila ngayon? Hirap ng kalooban, nandun sila sa kulungan, napapahiya sila, magdudusa sila sa kulungan, masisira yung pamilya nila, buhay nila, di ba? Dahil sa pagnanakaw. Na hindi lamang basta nakaw na 6 years ka makakulong, kundi mabigat dahil nga may lifetime malversation of funds or plunder, di ba? Lalo na mabigat. At hindi lamang, kaya napakabigat dahil na marami ka piperwisyuhin tao. Kaya ganun ang mga nangyayari. Kaya iwasan natin na tayo ay magkasala at hanggat maaari magsisi at magbago. Ngayon, kung labag sa batas yan, pilitin natin na tayo ay yung batas ay hindi maka-actor sa atin para siya ay ating ayusin agad ang problema natin sa batas. Yung sa kapwa-tao, aregluhin agad. Kung sa batas, aregluhin din agad. So meron tayo kasi labag sa batas, di ba? Batas trapiko, di ba? Eh kung tatakasan mo yun, hindi mo rin matatakasan yun. At ma-actor ka rin, di ba? Parang ganun. So ngayon,
magpatiket ka na kung ikaw ay mayroong pagkakasala at bayaran mo yun. Yun ang pamantayan ng gobyerno. Mayroong mga ganun, mga bagay na pagkakasala. Diba? Eh kung dapat ka nang ikulong, yan, matigat. So, ang gobyerno, mayroong yung sinasabi yung probationary na maaari mong abutin. Eh, pero kung hindi ka abutin doon, sa loob ka magdurusa. Or pwede mo namang kausapin yung gobyerno para pwede may kapatawaran, pwede may kabayaran, di ba? Mga ganun mga bagay. Yan. Sana, kung lumapit tayo sa Diyos, ganun ang mangyayari sa atin. Nagsisisi tayo sa pagkakasala natin, magbabago tayo. Kung meron kang pagkakasala sa batas, maaaring hindi ka papanagutin ng Diyos diyan, or else mababa na ang maaari mong bunuin sa kulungan para sa pagbabago mo. Kung ikaw ay kung kahit na kung ikaw man ay may mabigat na krimen. Yan. Ngayon, kung magaan lang, may kapatawaran pa, maaaring hindi ka makulong, probationary, or papatawad ka pa ng gobyerno kung mabababaw lang yan na mga krimen na iyong nagawa. Di ba? Ganun ka nadidisiplina kasi nga kaya ginawa yan kasi pasaway ka na. Hindi ka na kasi kaya pwedeng pangaralan ng Diyos mula doon sa simbahan, ng kapwa-tao mo, ng magulang mo, ng kapatid mo, ng pamilya mo. Patuloy ka doon sa masama mo, nilalabag mo ba yung batas. Kung gano'n, didisiplinahin ka rin batas. Ngayon, kung hindi ka madisiplina ng batas, dyan naman ang Diyos para ikaw ay mapagana yung batas na yan at ikaw madisiplina. Kung hindi yan labag sa batas, itutubid ka pa rin ng Diyos kung patuloy kang gagawa ng hindi mabuti. Lalo na kasaway-saway ka. Ngayon, kung yan naman ay hindi ka kasaway-saway na mayroon kang ginagawa hindi mabuti, kapahama ka naman sa paghuhukom o maaari mong nangyari sa iyo. Ngayon, kung mahal ka ng Diyos, syempre, ikaw ay itutubid niya para hindi ka maparusahan pagdating ng paghuhukom. Or kung ikaw man ay makakaabot ng spoilage, mamamatay ka sa buhay na ito, na ikaw ay walang pagkakasala, ikaw ay ligtas sa maligtas ka pagdating ng paktang paghuhukom. Hindi kayo mamamatay na mayroong pagkakasala. Hindi kundi malinis ka na pagsisisihan mo yung pagkakasala mo na kung naman ay hindi labag sa batas, nakagagawa ka naman, wala ka namang ginagawang masama sa kapwa mo, pagkakasala na maaaring pansarili mo lang, nakapagsasalita ka ng masama sa kapwa-tao mo, sa sarili mo, nakapag-iisip ka, nakapagnanasa ka ng hindi maganda, or else mga pagkakasala na maaaring sa hukom ka parusahan ng Panginoon Diyos, ikaw ay napagsisisihan mo naman sa Kanya yon sa ating pang-araw-araw na or else maaaring ituwid ka ng Panginoon Diyos doon. Ngayon, kaya iwasan natin ang pagkakamali para tayo ay hindi mapariwara sa bagkos ay tayo ay samantalin natin ang paggawa ng mabuti sa kapwa-tao natin instead na gumawa tayo ng masama. Iwasan natin ang paggawa ng masama para hindi tayo magkasala at tayo ay magtulungan sa ating pamumuhay para hindi tayo magkaroon ng pagkakasala, lalo na pinansyal sa pamumuhay o iba't iba mga pagkakasala para maiwasan natin yan. At kung nagkasala, ay magbago at magsisi sa ating Panginoon Diyos. Yan. Kaya natin mga binanggit, ganun ang gawin lang natin. Kapag nagkasala tayo sa kapwa-tao natin or tayo ay may paglabag na sa batas at i-aakta na tayo ng gobyerno, hindi natin pwedeng ipagsawa ng bahala yun kasi nga pwede tayo mapahamak doon sa after ng gobyerno or maaari din sa ibang kapwa-tao or maaaring kapag napakabigat ay ang Diyos ang magparusa sa iyo or disiplinahin ka ng Panginoon Diyos ng pera kasi pasaway ka, hindi ka magabayan ng mabuting balita, hindi ka maituwid, hindi ka mapagbago. Dapat mapagbago ka. So yun. So muli, sana nagabayan naman kayo ng mabuting balita o ng gabay na ito ng ating banal na Panginoon, mula Panginoon sa Kristo at magkaroon tayo ng malaking pag-asa sa ating kaligtasan spiritual mula dito sa mga pangaral na ito ng ating banal na Panginoon Diyos. At pakiiwas tayo sa paggawa ng hindi mabuti na magdudulot sa atin ng kamatayang spiritual o kaparusahan pagdating ng talatang panahon or kapariwaraan sa pagpagpos ay magabayan tayo sa magandang pamumuhay at makapumuhay tayo ng mabuti sa pamumuhay nito sa pagtulupad natin ng kalooban ng Panginoon Diyos. Yan. At sana gabayan tayo ng kaliwanag ng Banal na Santa Maria, Panginoon sa Banal na Espiritu Santo, at kayo ay maliwanagan at kayo ay patuloy natin mabuklod sa pananampalataya sa Panginoon sumala mabuting Panginoon sa Kristo at pagsunod ng
mabuting balita. Yan. At kayo ay instead na kung ang Panginoong ang banal na Santa Maria at ang Panginoon Diyos ay hindi maggumabay ng kaliwanagan, magmimilagro ng kaliwanagan, ay talimain pa rin at sundin ang mabuting balita sa ating paghahayag na ito o sa ating pagbabahagi. Sapagkat ang binabahagi natin na ito ng mabuting balita ay isang milagro na kaya natin, bago pa natin na ipahayag sa inyo, bago makarating din sa akin at maipahayag ko sa inyo. Sana ay talimain natin ito at kagaya ng pangaral na yan ay hindi tayo mapahama sa pamumuhay na ito. Mamold tayo to avoid sin, to avoid unlegal acts, to avoid all sins, particular unlegal acts, para tayo ay tayong lahat ay ligtas anumang uri ng kasalanan na maaari makapariwara sa kapwa-tao natin. So yan. At sana ay doon sa CBCP Vatican Church, patuloy ay maliwanagan ng ating banal na Santa Maria at patuloy niyong pagbuklurin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo at mabuting balita. Sa ating munting kakayanan ay patuloy tayo nananampalataya na tayo ay gabayan ng kaliwanagan ng Panginoon Diyos, Panginoon Santo at banal na Santa Maria. Gabayan tayo ng kanyang kaliwanagan at kayo aking patuloy na mahikayat at mabuklod sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo dito sa ating paghahayag ng mabuting balita. At lalong-lalo na sa mga kapamalaan na gabayan tayo ng kanyang pagmimilagro na magabayan yung pamalaan mula sa kaliwanagan at iba't ibang milagro para ito'y mamahala ng mabuti at matuwid. Yan. At ito ay magabayan ng ating banal na Panginoon Diyos. At yung mga kapamalaan, maliwanagan kayo, mamahala kayo ng mabuti, matuwid, huli yung karapatang pantao. Sa gayon, yung inyong mamamayan, makikinabang sa inyong mabuting pamamahala. Makapamumuhay sila ng maunlad ayon sa karapatan, mapayapa. Higit sa lahat, makakapanampalataya sila sa ating banal na Panginoon Diyos mula sa Panginoon Kristo ng maunlad mapayapa. At yan ang nais ng banal na Panginoon Diyos na ang pamalaan ay makagabay dyan, makaprotekta sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. Yan, at hindi lamang yan para sa lahat. So, yun, muli, sana ay nagabay lang tayo na sana ay patuloy tayong protektahan at pagpalain ng ating banal na Panginoon Diyos at sama-sama tayong mamuhay ay sa pagbubuhay. Magandang kapasin lang. God bless.